Ganito ka pa rin ba gumawa ng tiles? May hacks na tayo para dyan. Ituturo ko sa'yo kung paano mag-V-Ray Multisub. Ito ang Rendering Tips Part 1. V-Ray Edition. Una, download ka muna ng texture mo sa 3dskyfree.com. Maganda dito kasi may mga free high quality texture ka na pwedeng pagpilian at kumpleto na. Click mo lang yung free download at yun, rekta na yan. Tapos open mo lang yung file kung saan ka nag-download at open mo yung map at dyan nakasave ang mga files mo. Gawa ka lang ng tiles, ikaw na bahala kung anong sukat. Sa akin is 300 by 600 mm. Dapat nakagroup bawat isang tile at dapat iisang grupo lang sila. After nun, gawa ka lang ng generic V-Ray material at i-rename mo ito para hindi ka malito. Sa diffuse tab, right-click mo lang ito at i-click mo ang multisub. Sa loob ng multisub, click mo lang ang bitmap, tapos piliin ang mga dinownload mong textures sa 3D Sky kanina. Sa loob pa din ng multisub, sa get ID from, i-select mo lang ang random node handle. Sa texture tab, i-click mo lang ang plus icon. Dito mo ilalagay yung mga ibang textures mo na dinownload kanina. I-click mo lang ang bitmap at isa-isa mo itong ilagay. Piliin mabuti ang mga textures para hindi magdoble-doble. Para di rin magulo ang kalalabasan. Tapos i-apply mo ang material sa tiles at i-adjust ang texture size. Sa akin kanina is 300 by 600 mm. Tapos render mo na. At yun, congrats, nahulog ka na mag-V-Ray Multisub. Paano naman kung iisang texture lang meron ka? Ituturo ko yan next time. Abang na for part 2. Kaya, this is Mac 3D. For more advanced SketchUp and rendering tips, follow for more.